Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, tingnan nyo na naman itong si Sara Duterte. Bumoses na naman! Alam nyo, may mga pagkakataon talaga na kung pwede manahimik na lang muna tayo, kung babalik lang din sa iyo yung mga sinasabi mo. Can you imagine? Sabi ni Sara Duterte, wala daw ginagawa ang administrasyon para daw masolusyonan ang mga problema sa bansang Pilipinas. Tapos, mas inuuna daw ng presidente ang tugisin ang mga kritiko kaysa na magtrabaho. Ngayon, napaisip ako, Sara, ang lakas ng loob mong magsalita ng hindi nagtatrabaho ang ating presidente, the fact na nandyan ka sa The Hague, the Netherlands. Di ba, bago nga magsabi na walang ginagawa ang presidente, dapat sana ikaw muna i-confirm mo sa sarili mo kung meron kang ginagawa. Kaso kung ang ginagawa mo ay puro lang din paglamyerda, puro lang din pagboboses sa social media, paninira, wag ka na lang magsalita. Kasi may mga times na, may mga bagay na pwede tayong bumoses. 'Di ba? May mga times din na pwede manahimik ka muna. Nandiyan ka sa ibang bansa, sasabihin mo hindi nagtatrabaho ang presidente. So, ikaw nagtatrabaho ka kahit nandiyan ka sa ibang bansa, ganun ba? Habang ang ating presidente nasa ASEAN Summit, 'di ba? Sasabihin mo na hindi nagtatrabaho si presidente, anak ka talaga ni Digong. Sige, panoodin natin to mga minamahal. Panoodin natin to. Umabot sa ASEAN ang bangayan, binatikos ni VP Sara ang administrasyon dahil imbis daw na magtrabaho, ay pinag-iinitan nito ang mga kritiko, ang Pilipinas. Baon na rin daw sa utang. Ano kaya ang buwelta ng As if, baon sa utang. Gaano ba kalaki ang inutang ng ama mo? Almost 7 trillion. Oo, 7 trillion ang inutang ng ama mo, kabuuhan. 12? 12, I think. Hindi lang 7, 12, if I'm not mistaken. 'Di ba? May budget na nga yung panahon ng pandemonyo, if you will remember. 'Di ba yung ibang budget ng mga head agency, for example, yung sa DPWH, yung budget ng DepEd, lahat ipinunta sa DOH. Ano yung nangyari? 'Di ba ginawa nyo lang negosyo ang pandemonyo? Gets ninyo? As if yung panahon ng tatay mo, hindi tayo nabaon sa utang. Kitang-kita ninyo. Bobobo nyo kasi. Bobo mo, Sara. Bobo ka. kanyang? Narito ang agenda report ni Jill Sebandal. May bagong banat na naman si Vice President Sara Duterte, kasabay ng pagtaas ng unemployment rate at paglobo ng utang ng bansa. Sinabi ng bise na tila hindi nakatutok sa trabaho ang kasalukuyang administrasyon. Sa halip daw kasi na tugunan ang hinaing ng ordinaryong mamamayan, mas pinagtutuunan pa raw ng pansin ang mga kritiko sa social media. Pag ikaw Pangulo ka na, hindi mo na iniisip kung anong sinasabi ng mga ordinaryong mamayan. Habulin mo pa ba yung mga nasa social media, nasa Facebook, na naglalabas ng kanilang mga hinaing, hinaing, mga galit nila. Hindi na. Ang dapat na ginagawa mo, pinatutukan mo yung trabaho mo. Nagbitiw rin. So, okay lang pala na gumawa ng fake news, ganyan. Okay lang yon kay Sara Duterte na, sige, gumawa ka ng fake news kasi total presidente ka na, unahin mo muna yung problema sa bigas, ganyan. Hindi ba pwedeng, kung pwedeng pagsabayin? Hindi ba pwedeng ganon? Kung pwede naman pagsabayin, bakit hindi? Kasi ito yung punto natin, mga minamahal. Hindi porket tungkol sa impeachment. Hindi porket may problema tayo sa langis, ay hindi na natin pagtutuunan yung pagnanakaw mo. Hindi yun ganon, Sara. 'Di ba? May iba't ibang problema ang bansa na kaya namang solusyonan ng sabay-sabay. Pero yung sasabihin mo sa amin na ang daming hinaing ng mamamayang Pilipino, 'di ba? Yung mga kritiko inuuna mo pa. So okay lang na gumawa ng fake news. Yung tungkol sa fake medical records, si presidente, 'di ba? Pero kayo nga natatandaan ninyo yung teacher nag-post lang. Ano yung sabi ng teacher? 50 million, papatayin niya lang si Duterte. Pinatulan ninyo kahit yung teacher walang capacity na magpapatay. Gets ninyo? Gets! Continue. Nang maanghang na pahayag si VP Sara laban kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro at sa Presidential Communications Office o PCO.
Aniya, hindi na dapat seryosohin ang mga pahayag ni Castro dahil mas nakakadagdag lamang ito sa kahihiyan ng bansa sa harap ng international community. Okay. Lagi ko sinasabi, no, na kapag si Claire Castro ang nagsasalita, huwag niyong pansinin o bigyan ng halaga. Kasi pag pinapansin niyo, nafe-feed yung kanyang papansin na ugali. At ang problema kasi dyan sa kanyang papansin na ugali, nagdadala siya ng kahihiyan sa ating bansa. Kasi kapag nagsasalita siya, nandyan yung seal ng Office of the President. So, sabihin, yung buong mundo na nanonood at nakikinig, para bang mag-iisip sila na parang kawawa naman itong Pilipinas kasi ganito yung tagapagsalita. May sagot Oh, grabe, no? Samantalang nung si Harry Roque noon, yung gumaganon pa, bleh, okay lang. 'Di ba? Natatandaan ninyo si Harry Roque, bleh, 'di ba gumaganon? Okay lang yun. 'Di ba office of 'di ba nandun din yung presidential seal ni Digong, yung office of the president. 'Di ba gets ninyo? Palibhasa kasi yung spokesperson mo bingot eh. Mga mamamayan, muna nyo. 'Di ba? Tarantado talaga tong si Sara Duterte. Nananahimik si Yusek Claire, babanatan mo. Tapos pag binakingan ka, galit na galit ka. Para kang ano tawag doon, mga minamahal, naiinis sa galit. Very affected ba sa mga sinasabi ni Yusek Claire? Hoy, tanong lang. Naapektuhan ka ba sa mga sinasabi ni Palace Undersecretary Yusek Claire, yung tungkol sa sa Peanut Gallery Media Network, tungkol sa hindi mo pagtatrabaho? Naapektuhan ka doon? 'Di ba? Kailangan mo siyang banggitin palagi. So, ibig sabihin, effective si Yusek Claire kasi inis na inis ka. Galit na galit ka. Gusto mo madakit. Kantado. Oh my goodness. Mga minamahal, nakakaloka. Continue tayo. naman si Yusek Castro nasa Cebu ngayon para sa ASEAN 2026. Ano ba ang sinusulong ng Pilipinas? Ano ba ang sinusulong ng mga Asian member states? Pagkakaisa, pagtutulungan. Pero mukhang wala ito sa lingwahe ng Vice Presidente na makipagtulungan at makipag-cooperate. Dagdag ni Castro, ang utang ng Pilipinas naman na raw mula sa administrasyon ng ama ng bise na si FPRRD. At habang nagtatrabaho muli ang Pangulo ngayon sa ASEAN, si VP Sara nagbabakasyon daw sa ibang bansa. Para sa agenda, Jill Sebandal, Billionaire. Oh, mas lalo kang mapipikon. Yan, yung tipong nabaliktad yung mga pangyayari. The point na sinasabi mo na, itong si Presidente walang ginagawa. Pero ikaw, dadyan ka sa ibang bansa, wala din namang ginagawa. Guess ninyo. Nandyan ka din naman sa ibang bansa, anong pinagkaiba ninyo kung sakali? 'Di ba mga minamahal? Baka may salamin sa inyo ha, Sara Duterte. Baka lang, para nakikita mo yung sarili mo na, ay, bago pala ako magsalita, tingnan ko muna yung sarili ko. Nandito pala ako sa Dahig, the Netherlands. So, baka mamaya bumalik sa akin yung mga sinasabi ko. 'Di ba dapat ganun? Kaso mukhang wala tayong sa vocabulary ni Sara Duterte. Sa bagay, meron talaga siyang sakit na narcissistic personality disorder. Diba? Alright, mga minamahal, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.